Pakiusap, huwag ninyong lalagdaan, Presidente. Sa gitna ng sandaang reporter at mga mamumuhunan na nakamasid, isang tagapaglinis ang lumuhod na nanginginig ang boses. Nasa harapan siya ng presidente ng Maharlika Group, isa sa mga pangunahing kumpanya sa Pilipinas. Isang salita lamang ang nasabi niya habang pinupunasan ang natapong alak. Walang nakarinig sa kanya maliban sa presidente. Mula 10:10 ng umaga, abala sa paglinis ng sahig ng gusali ang 18 taong gulang na mahirap na tagapaglinis na si Maya Alcantara. Nang umagang iyon, hindi sinasadya niyang narinig ang isang lihim na hindi niya dapat malaman. Ngunit sa sandaling ipahayag niya ang katotohanan, maaaring mawala sa kanya ang lahat, ang kanyang trabaho, ang kanyang lola, at maging ang kanyang sarili. Ngunit kahit na nagsalita siya, paano mangyayari na ang isang tagapaglinis na walang natapos na high school ay magsasabi sa isang presidente na huwag lumagda? Ano kaya ang lihim na narinig niya? Ngayon, magsisimula ang kwento ng isang tagapaglinis na nagpabago ng isang kontratang nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso sa isang salita lamang. Bago ang kwento, kung maaari po, pindutin niyo ang subscribe button at ang like icon para siguradong magiging maganda ang araw natin ngayon. 5:10 ng umaga, madilim pa. Ang punong opisina ng Maharlika Group, isa sa mga nangungunang kumpanya sa Pilipinas, ay tulog pa. Sa sandaling iyon, isang anino ang tahimik na pumasok mula sa likurang pinto ng gusali na daanan ng mga empleyado. "Hay, magsusumikap na naman ako ngayon," bulong ni Maya Alcantara, 18 taong gulang, habang dahan-dahang tinapik ang kanyang pisngi gamit ang 2 kamay. Mula umaga hanggang hapon, nagtatrabaho siya bilang tagapaglinis ng gusali sa Maharlika Group at sa gabi naman, nagtatrabaho siya hanggang 11 ng gabi sa kainan ni Manang Luz. Ganito ang kanyang pang-araw-araw na buhay. Kahit na ipikit niya ang kanyang mga mata ng sandali para umidlip, magigising na lang siya at madaling araw na ulit. Ang kanyang mga talukap ng mata ay tila nabibigatan, ngunit kailangan niyang piliting gisingin ang kanyang sarili. Bumili si Maya ng isang delatang kape sa vending machine sa halagang 50 at ininom ito ng mabilisan. Habang dumadaloy ang mainit na kape sa kanyang lalamunan, pakiramdam niya ay unti-unti siyang nagigising. Sa changing room, habang nagpapalit ng kanyang uniforme, may ilang plaster na nakadikit sa daliri ni Maya. Ito ay mga marka ng paso na nakuha niya habang nagpiprito sa kainan. Nang tingnan niya ang sarili sa salamin suot ang malinis na plansadong uniforme ng tagapaglinis, nakita niya ang kanyang pagod na mukha, ngumiti ka pa rin. "Ngayon ang araw para bayaran ang ospital ng lola ko." Pilit na inangat ni Maya ang kanyang sulok ng labi at nagsanay ng ngiti. Para kay Maya, na nawalan ng mga magulang sa isang aksidente noong siya ay nasa 2 taon ng high school at ngayon ay nag-iisang sumusuporta sa kanyang lola na may demensya, ang 2 trabahong ito ay talagang kanyang kailangan para mabuhay. Habang papunta sa lobby dala ang kanyang kagamitan sa paglilinis, nakita niya si Mang Fidel, ang security guard, na natutulog sa kanyang mesa. Si Mang Fidel, 17 taong gulang, ay isang guwardiya na muling kinuha pagkatapos ng pagre-retiro at nakaupo siya sa upuan, nakasandal ang ulo at naghihilik. Lumakad si Maya ng tahimik upang makadaan, ngunit bigla siyang huminto. Kinapkap niya ang kanyang bulsa at kumuha ng isang mainit na dilatang kape. Ito ay nakuha niya sa isang promo sa convenience store habang papunta sa trabaho kung saan nakakuha siya ng isa pang libre. Dahan-dahang inilagay ni Maya ang dilatang kape sa mesa ng security guard at nag-iwan ng maliit na sticky note. "Mang Fidel, salamat sa pagod sa lamig. Inumin niyo po ito para sumigla." Sa elevator papunta sa opisina ng presidente, sa pinakamataas na palapag, inayos ni Maya ang kanyang listahan ng paglilinis sa kanyang isip. Ang opisina ng presidente ay laging ang una niyang nililinis. Kailangang matapos ang lahat bago pa pumasok ang mga ehekutibo. "Magandang umaga po. Maglilinis na po ako." Paumanhin po. Akala niya ay walang tao, binuksan niya ang pinto gaya ng dati, ngunit napahinto siya. May natutulog sa sofa sa isang sulok ng malawak at marangyang opisina ng presidente. Nang dahan-dahan siyang lumapit, nakita niya si Don Lorenzo de la Cruz, ang presidente. Kilala si Don Lorenzo na hindi bumibitaw sa trabaho kahit napigilan siya ng mga empleyado.
at tila nagtrabaho siya ng magdamag at umidlip lamang sa sofa. May hawak siyang tumpok ng mga dokumento sa kanyang braso at sa kanyang mesa ay may nakakalat na pandesal na kalahati ng nakain, malamig na kape at isang tambak ng mga gamot. Napatingin si Maya sa sahig, tila natanggal sa pagkakatakip sa kanyang paa ang kulay dilaw na kumot habang natutulog ang presidente. Kahit opisina ng presidente, patay ang heater at malamig ang silid. Naku, ang lamig. Baka magkasakit si presidente. Ang atmosfera ay malungkot at hindi akalain na ito ay opisina ng pinuno ng isang nangungunang kumpanya sa Pilipinas. Huminto si Maya sa pagpaplano na mag-vacuum. Nag-aalala siya na baka magising ang presidente sa ingay. Sa halip, kinuha niya ang walis at basahan at tahimik na nagsimulang maglinis. Habang pinupunasan niya ang sahig, hindi niya maiwasang mapansin ang nakakalat na kumot. Nag-alinlangan siya ng sandali bago pulutin ang kumot at ipinagpag ang alikabok. Pagkatapos, maingat niya itong inilatag at itinakip mula balikat hanggang paa ng presidente. Iniligpit din niya ang malamig na kape sa mesa. Sa halip, binuksan niya ang kanyang thermos at isinalin ang mainit na salabat na umuusok. Ito ay laging dala-dala niya dahil paborito ito ng kanyang lola. Naghanap si Maya ng memo pad at maingat na isinulat ang bawat letra. Medyo hindi pantay ang sulat kamay, ngunit puno ito ng pagmamalasakit. Presidente, malamig po ang hangin sa madaling araw. Masama po sa tiyan ang malamig na tsaa, kaya heto po ang mainit na salabat. Sana po ay sumigla kayo. Mula sa tagapaglinis. Pagkatapos niyang tahimik na isara ang pinto at umalis, nanginginig ng bahagya ang talukap ng mata ni Lorenzo na nakahiga sa sofa. Sa totoo lang, hindi siya tulog. Sobrang pagod lang siya kaya napapikit ng sandali. Dahan-dahang umupo si Lorenzo. Ang init ng kumot na nakatakip sa kanya ay kakaiba at parang matagal na niyang hinahanap. Kailan pa nga ba huling may nagpakita ng ganitong pagmamalasakit sa kanya? Simula nang hiwalayan niya ang kanyang asawa, pati ang kanyang mga anak ay pera na lamang ang inaatupag. Ngayon, isang maliit na pagmamalasakit mula sa isang tagapaglinis na hindi niya kilala ang nagpatibok ng kanyang puso. Bagong tagapaglinis kaya? Inangat ni Lorenzo ang salabat na nanginginig ang mga kamay at ininom. Habang dumadaloy ang mainit na tsaa sa kanyang lalamunan, pakiramdam niya ay unti-unting lumambot ang kanyang malamig at matigas na puso. Samantala, lumabas si Maya sa pasilyo at nagpatuloy sa susunod na lugar ng paglilinis. May maliit na ngiti sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang init sa kanyang puso dahil sa katotohanang nakatulong siya sa iba. Sa madilim na pasilyo, tanging ang mga yapak lamang ni Maya ang tahimik na umalingaw-ngaw. Akala niya ay magsisimula na ang kanyang ordinaryong araw, ngunit walang sinumang nakaisip na ang maliit na pagmamalasakit na ito ang magbabago sa buong buhay ni Maya. Itinulak ni Maya ang kanyang cleaning cart patungo sa opisina ng Executive Director. Magandang umaga po, maglilinis na po ako, paumanhin po. Ang opisina ng Executive Director ay may ibang-ibang atmosfera kumpara sa opisina ng Presidente. Si Marco Reyes ay ang nag-iisang pamangkin ni Don Lorenzo de la Cruz, ang Presidente. Ang kanyang mesa ay inayos ng maingat na tila sinukat ng ruler, sumasalamin sa personalidad ni Marco. Walang kahit isang dokumento na nakatupi at bawat panulat ay maayos na nakalagay sa tamang posisyon. Ngunit sa loob ng Executive Director's Office, na tanging malamig na impresyon ang ibinibigay, mayroon lamang isang bagay na nagbibigay ng init. Ito ay isang larawan na nakalagay sa isang sulok ng mesa. Wow, ang ganda naman! Sa larawan, may isang batang babae na mukhang mga 19 taong gulang na may malawak na ngiti. Siguradong anak ito ng Executive Director. Narinig niyang nag-aaral ito sa London, ngunit mayroon itong magandang mukha na kahawig ng kanyang ama. Sigurado akong nami-miss niya ang anak niyang nag-aaral sa ibang bansa. Dahan-dahang inangat ni Maya ang larawan at maingat na pinunasan. Maingat niyang pinunasan ang bawat bakas ng daliri sa salamin at ibinalik sa dati nitong puwesto. Habang inaayos ni Maya ang mesa, napansin niya ang malaking annual calendar na nakasabit sa dingding ng Executive Director's Office. Sa 365 araw ng isang taon, 2 petsa lamang ang may bilog na pulang panulat. Ang isa ay Setyembre 15 na may nakasulat na kaarawan sa maliit na letra at sa Marso 9.
May 12 pulang bilog ang iginuhit. Sa ilalim nito ay may memo na kaarawan ni Ayana. Naaalala pa rin ng executive director ang kaarawan ng kanyang anak. Kilala si Marco na may malamig na pagtrato sa mga empleyado, ngunit tila ang pagmamahal niya sa kanyang anak ay kakaiba. Pagkatapos niyang maglinis at lumabas sa pasilyo, huminto si Maya bago lumipat sa susunod na lugar. Nakita niya ang anino ng isang tao na gumagalaw-galaw sa pagitan ng pintuan ng emergency exit. Kakaiba na may tao sa emergency staircase sa ganito kaagang oras. Instinctively, dahan-dahang isinandal ni Maya ang kanyang katawan sa anino ng mabigat na fire door at pinigil ang kanyang hininga. Isang mababang boses ang narinig mula sa pagitan ng pinto. Ito si Executive Director Marco. Hinaan mo ang boses mo. Paano kung may makarinig? Ang boses ni Executive Director Marco ay mas mababa at mas nakakatakot kaysa karaniwan. Naramdaman ni Maya ang pagtibok ng kanyang puso. Kung makakuha lang ako ng pirma ngayon, tapos na ang lahat. Binulag at binasag ko na ang tenga ng matandang iyon. Nagulat si Maya at hindi sinasadyang napahawak sa kanyang bibig. Ang matandang iyon ay siguradong si Don Lorenzo de la Cruz, ang presidente. Tungkol ito sa pagbebenta ng kumpanya. Kumpleto na ang lahat ng dokumento. Kailangan lang nating kunin ang pirma niya ngayon. Ano ang alam ng matandang ito? Magpapanggap lang siyang may demensya. Lumaki ang mga mata ni Maya. Pagbebenta ng kumpanya? At lihim pa sa presidente? Ito ay malinaw na pagtataksil. Kapag dumating na ang bayad sa pagbebenta, agad mong ipadala. Kung maputol ang tuition ng anak ko, lahat kayo ay hindi ko palalampasin. Ang boses ni Executive Director Marco ay puno ng lason. Ito na ang huling tawag. Huwag ka makikipag-ugnayan sa akin pagkatapos ng araw na ito. Kapag nakuha ko na, agad akong lilipad sa ibang bansa. Pagkatapos ng tawag, huminga ng malalim si Marco at bigla niyang inangat ang kanyang cellphone. Inihampas ni Marco ang kanyang cellphone sa sulok ng hagdanan ng buong lakas. Nabiyak ang screen. At paulit-ulit niya itong inihampas hanggang sa tuluyan itong mamatay. Hindi dapat mag-iwan ng ebidensya. Lumabas si Executive Director Marco sa pasilyo dala ang sirang cellphone. Pagkatapos, binuksan niya ang takip ng basurahan sa pasilyo at ipinasok ang cellphone sa pinakamalalim na bahagi ng basurahan. Itinago niya ito sa pagitan ng mga paper cup at tissue. Habang nakatingin sa likuran ni Executive Director Marco, na nagmamadaling umalis habang inaayos ang kanyang kwelyo, nawalan ng lakas si Maya sa tuhod at muntik nang matumba. Nakakapit siya sa dingding para hindi tuluyang bumagsak. Ano ang narinig ko ngayon? Ibebenta niya ang kumpanya? Niloloko niya ang presidente? Ang kanyang puso ay tumibok ng parang baliw. Ito ay isang napakalaking lihim, ngunit hindi alam ni Maya kung ano ang gagawin. Sino ang makikinig sa salita ng isang tagapaglinis? Pagkatapos mag-alinlangan ng sandali, lumapit si Maya sa basurahan. Binuksan niya ang takip at sumilip sa loob at nakita niya ang sirang cellphone na nakasuksok sa pagitan ng mga paper cup. Delikado kung itatapon ang mga ganitong bagay ng magkasama. Paano kung sumabog ang baterya? Dahan-dahang inilabas ni Maya ang cellphone. Ang screen ay basag na parang sapot ng gagamba at ang mga sulok nito ay tuklap. Pumasok si Maya sa utility room at naghanap sa drawer at nakita niya ang charger. Isinaksak niya ang charger at pagkatapos ng ilang sandali, may lumabas na mahinang ilaw kasama ng isang maikling vibration. Nagkaroon ng ilaw ang screen mula sa mga bitak na parang sapot ng gagamba. Buhay pa, ngunit agad na lumitaw ang isa pang problema. Ipinakita sa screen ang input screen ng password. Password? Paano ko malalaman? Sa sandaling iyon, bumalik sa isip ni Maya ang mga salita ni Executive Director Marco. Kapag nakuha ko na, lilipad ako sa ibang bansa. Ang lahat ng ito ay mangyayari sa araw na ito. Kailangan kong ipaalam sa presidente. Tumingin si Maya sa paligid at kinuha niya ang pinakamadumi at pinakamabahong mop. Binalutan niya ang cellphone ng 12-dosenang beses gamit ang tela ng mop at ipinulupot ito. Pagkatapos, ipinasok niya ito sa pinakamalalim na bahagi ng cleaning cart. Kapag tinakpan niya ito ng iba pang maduming basahan, perpekto na ito, siguradong walang sinumang mangungulit sa madumi kong mop. Tiningnan niya ang orasan at alas 7:10 na.
Malapit na ang oras para pumasok ang mga empleyado. Kailangang magpatuloy si Maya sa paglilinis na parang walang nangyari. Presidente, gagawa ako ng paraan. Tahimik niyang ipinangako sa kanyang puso habang itinutulak ang cleaning cart sa pasilyo. Ang araw ng isang ordinaryong tagapaglinis ay unti-unting hinila sa agos ng kapalaran. Alas 9:50 ng umaga, hinila ni Maya ang cleaning cart papalapit sa malaking bulwagan. Ngayon ang araw kung kailan magaganap ang mahalagang seremonya ng pagpirma na magtatakda ng kapalaran ng Maharlika Group. Sa pagitan ng pintuan, nakita niya ang mga reporter na umuupo, ang nagniningning na mga ilaw at ang mga staff ng event na nagmamadaling tumatakbo. Sana magkaroon ako ng pagkakataon. Sinadya ni Maya na maglinis sa lugar malapit sa malaking bulwagan. Nanginginig ang kanyang mga kamay at pinawisan ang kanyang palad na nakahawak sa cleaning towel. Eksaktong alas 10 ng umaga, ang malaking bulwagan ng punong opisina ng Maharlika Group ay nabalot ng tensiyon sa ilalim ng matingkad na ilaw. Dose-dosenang reporter ang naghihintay na nakahanda ang kanilang mga kamera at ang mga executive ng mga kumpanya ng pamumuhunan mula sa ibang bansa ay nakaupo rin na nakasuot ng kanilang mga formal na damit. Sa lahat ng narito, sisimulan na po namin ang seremonya ng pagpirma para sa strategic partnership sa pagitan ng Maharlika Group at Global Investments. Umalingaw-ngaw ang boses ng host sa mikropono. Nakaupo si Lorenzo sa entablado na may marangal na anyo at sa likod ng entablado ay nakatayo si Marco Reyes. Ang ekspresyon ng mukha ni Executive Director Marco ay nagpapakita ng hindi maitago na pananabik. Samantala, sa gilid ng entablado, isang 19 na taong gulang na estudyanteng part-timer ang nakatayo na nanginginig ang hawak na silver tray. Sa tray ay may 2 baso ng mamahaling alak para sa toast pagkatapos ng seremonya ng pagpirma. Sige, pumasok ka. Sa hudyat ng staff ng event, dahan-dahang lumakad ang batang part-timer. Eksakto sa sandaling iyon. Kasya! Sabay-sabay na kumislap ang flash ng 12-dosenang kamera sa biglaang at nagniningning na ilaw. Napapikit at napalingo ang batang part-timer at sa sandaling humakbang siya muli. Natapilok siya sa makapal na microphone cable na nakadikit sa sahig gamit ang tape. Hininga. Nawalan ng balanse ang katawan ng part-timer at tumumba pasulong at ang 2 baso ng red wine ay lumipad sa ere at natapon. Ang alak na iyon ay eksaktong natapon sa kulay abo na pantalon at leather shoes ni Lorenzo. Ang seremonya ng pagpirma ay agad na naging magulo. Nagkandara pa ang mga reporter sa pagkuha ng mas stimulating na mga larawan at ang mga dayuhang mamumuhunan ay nagbulungan na may naguguluhang ekspresyon. Namula ang mukha ni Executive Director Marco. Nasira ang dapat sana'y perpektong seremonya ng pagpirma. Ano ang ginagawa mo? Ayusin mo agad. Mabilis na kumilos ang staff ng event. Si Maya, na naghihintay sa gilid ng entablado, ay tumakbo dala ang tuyong tela at balde. Ang batang part-timer ay namutla sa kanyang nagawa. Lumapit si Maya sa namumutlang part-timer at dahan-dahang tinapik ang kanyang balikat. Ayos lang po. Nangyayari po ang pagkakamali sa kahit sino. Ako na po ang bahala. Delikado po ang basag na salamin, kaya lumayo po muna kayo. Sa kalmadong boses ni Maya, unti-unting bumalik sa ulirat ang batang part-timer at lumayo sa likod ng entablado. Agad na lumapit si Maya kay Lorenzo at lumuhod. Paumanhin po, Presidente. Sinimulan niyang maingat na punasan ang basa na laylayan ng pantalon at leather shoes ni Lorenzo. Nakaramdam si Lorenzo ng kakaibang damdamin habang tinititigan si Maya na masigasig na nagtatrabaho sa kanyang paanan at bigla niyang napagtanto. Siya ba ang tagapaglinis na naglagay ng kumot sa akin at nag-iwan ng mainit na tsaa kaninang madaling araw? Samantala, naiinis na naglakad-lakad si Executive Director Marco. Tiningnan niya ang orasan at 10 minuto na silang huli. Halos matapos na ni Maya ang pagpunas ng alak sa leather shoes ni Lorenzo at bigla siyang umangat ng mukha at nagtama ang kanilang mga mata ni Lorenzo. Sa gitna ng ingay sa paligid, bumulong siya sa mahinang boses na tanging silang 2 lamang ang nakarinig. Presidente, huwag ninyong lalagdaan. Bahagyang kumibo ang kilay ni Lorenzo. Narinig ko po si Executive Director na tumatawag. Sinabi niya po na ito na ang huli. Plano po niyang tumakas
pagkatapos niyang makuha ang pirma niyo. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lorenzo ang lamig sa kanyang likuran. Pumasok sa kanyang isip na si Executive Director Marco ay tila nagmamadali sa pagkuha ng kanyang pirma kamakailan. Ibinaba muli ni Maya ang kanyang mukha na parang walang nangyari at pinunasan ang bakas ng alak sa sahig at sinabi niya ng mas malakas kaysa karaniwan, "Paumanhin po, lilinisin ko po agad." Mabilis siyang bumaba sa entablado, dala ang walang laman na tray at maduming tuwalya na parang walang nangyari. Nakita ni Executive Director Marco na may ibinulong si Maya kay Lorenzo, ngunit malayo ang kanilang distansya, kaya hindi niya narinig kung ano ang sinabi. "Ano ang tinititigan niyo?" Lumapit si Executive Director Marco kay Lorenzo na may pekeng ngiti. "Presidente, maaari niyo pong palitan ang inyong damit mamaya. Naghihintay po ang mga reporter at limitado po ang oras, kaya mangyaring lumagda po kayo muna. Ang pagpirma dito ang pinakamabuting desisyon para sa kumpanya." Dahan-dahang kinuha ni Lorenzo ang panulat. Inilagay niya ang panulat sa ibabaw ng dokumento. Nagningning ang mga mata ni Executive Director Marco, ngunit huminto si Lorenzo bago pa man makapirma. At tiningnan niya si Executive Director Marco nang may malamig at matalim na tingin. Isang mabigat na katahimikan ang bumaba. Nagpawis ang noo ni Executive Director Marco. Ang tunog ng pagsara ng takip ng fountain pen ni Lorenzo ay umalingaw-ngaw ng malakas sa tahimik na bulwagan. "Presidente, hindi po ba kayo pipirma?" Kinapa ni Lorenzo ang kanyang noo sa isang kamay at umiling. "Bigla akong nahilo, hindi ko makita ang sulat." Ngunit narito ang mga reporter at narito rin ang kinatawan ng aming partner. Pinigilan ni Lorenzo ang kanyang pagsasalita sa pamamagitan ng pag-angat ng kanyang kamay. "Bakit nagmamadali kayo samantalang sinabi kong masama ang pakiramdam ko?" Ang boses ni Lorenzo ay nagpapakita ng galit. Sumandal si Lorenzo sa kanyang tungkod at tumayo ng medyo paika-ika. Malinaw na wala siyang intensiyong pumirma. Nagulantang ang bulwagan. Nagkandara pa ang mga reporter sa pagkuha ng mga larawan sa hindi inaasahang pangyayari at tumayo si Mark Wilson, ang kinatawan ng dayuhang pondo na may nagpapahayag ng pagkadismaya. "Ano ito?" "Lumipad ako mula London para sa kontratang ito." Lumabas na si Lorenzo sa malaking bulwagan na suportado ng kanyang mga SP. Malinaw na ipinapakita niya ang kanyang desisyon na hindi pipirma ngayon. Si Maya, na nakamasid sa eksenang ito mula sa sulok ng entablado, ay nakahinga ng maluwag. Napatigil niya ang pagpirma, ngunit alam din niya na hindi pa ito ang katapusan dahil hindi maaaring maging tahimik lamang si Executive Director Marco. Nang umalis ang mga mamumuhunan, sinipa ni Executive Director Marco ang isang halaman sa pasilyo. Inis na kinuyom niya ang kanyang kamao habang nag-iisip. Walang problema ang presidente bago ang seremonya ng pagpirma. Kaya bakit bigla siyang nagbago ng isip? Pumasok sa isip ni Executive Director Marco ang isang eksena. Ang tagapaglinis na nakaluhod sa sahig at ang kanyang pagbulong habang pinupunasan ang leather shoes ng presidente. Imposible. Ang tagapaglinis na iyon. Sa sandaling iyon, bumilis ang tibok ng puso ni Executive Director Marco. Nagmamadali siyang pumunta sa emergency staircase, sa lugar na pinagtapunan niya ng cellphone kaninang umaga. Binuksan niya ang takip ng basurahan sa pasilyo. May mga paper cup at tambak na tissue, ngunit wala ang pinakamahalagang bagay. Nawawala ang sirang cellphone. Kaya pala. Agad na tinawagan ni Marco ang head ng security. "May babae kanina sa event venue na naglilinis, di ba? Yung nagpunas ng alak." Agad na suriin ang CCTV. Lahat ng ginawa ng babaeng yan mula 6:00 ng umaga hanggang ngayon. Parang kinuha niya ang gamit ko. Kapag nahanap nyo, tahimik na dalhin nyo siya sa opisina ko. Kung kinuha ng tagapaglinis ang cellphone, maaaring ituring na pagnanakaw. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa bibig ni Executive Director Marco. Dahil ang isang tagapaglinis lamang ay madali niyang kaya. Sa isang sulok ng pasilyo, si Maya, na tahimik na nagmamop, ay biglang umangat ng mukha. 3 lalaking nakasuot ng itim na suit ang lumalapit sa kanya. Ang head ng security at 2 subordinates. "Miss Alcantara, pinapatawag po kayo. Halika po." Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay bumagsak ang kanyang puso sa lupa. "Kailangan ko po bang pumunta ngayon?"
Pagkatapos ko po munang matapos ang paglilinis dito, ngayon na po, pinihit ni Maya ang cleaning cart kung saan nakatago ang cellphone sa gilid ng pader sa pasilyo at iniwan doon. Maaari ko po bang iwanan dito ang cleaning cart? Bilisan na po natin. Sumunod si Maya sa head ng security na walang dalang anumang bagay, iniwan ang pinakamahalagang ebidensya. Habang umaakyat sila sa elevator, mabilis na nag-iisip si Maya. Kailangan kong maging kalmado. Kailangan kong magpanggap na wala akong alam. Bumukas ang pinto ng opisina ng executive director at pumasok si Maya. Lumaki ang mga mata ni Maya sa isang iglap. Isang itim na tote bag ang nakalapag sa mesa. Ito ang bag niya na dapat ay nasa locker sa utility room. Bakit po nandito ito? Binuksan niyo po ang locker ko nang walang pahintulot ko? Kailangan pa ba ng pahintulot para hulihin ang magnanakaw? Magnanakaw po? Nilinis mo kanina ang opisina ko, di ba? Nawawala ang wallet ko. Nagulat si Maya. Nagsasalita siya tungkol sa wallet samantalang hinahanap niya ang cellphone. Hindi ko po hinawakan. Hindi ko po nakita ang wallet sa anumang opisina. Ganon ba? Kung gayon, kailangan lang nating kumpirmahin. Security head, suriin mo. Lahat ng nasa bag at bulsa niya. Kinuha ng security guard ang bag ni Maya ng padalus-dalos at ibinaliktad sa mesa. Kumalat ang mga laman nito. Isang lumang coin purse na may kaunting barya, isang top card na halos walang laman, hand cream, plaster, memo pad. Kahit ang bulsa ng apron ay ibinaliktad, ngunit ilang tissue at isang panulat lamang ang lumabas. Ang tingin ni Executive Director Marco ay tinitigan ang mga bagay sa mesa, ngunit hindi wallet ang hinahanap niya. Desperado niyang hinahanap ang sirang cellphone. Ito lang ba? Wala na ba? Umiling ang head ng security na may naguguluhang mukha. Executive Director, wala pong lumabas. Namula at namutla ang mukha ni Executive Director Marco at bigla niyang inihampas ang mesa. Saan mo itinago? Nagulat si Maya, ngunit agad siyang nakabawi at sinabi, wala po akong itinago, wala po talaga akong kinuha. Huminga ng malalim si Executive Director Marco at sinabi, tama na. Hindi na ako makakatrabaho sa taong pinaghihinalaang nagnakaw ng wallet. Simula ngayon, tapos na ang kontrata mo. Lumayas ka na. May luha sa mga mata ni Maya. Wala kayong ebidensya. At binuksan niyo pa ang gamit ng tao. Hindi po ba ito pang-aabuso sa kapangyarihan? Manahimik ka, security head. Ipinagbabawal na ang babaeng ito simula ngayon. Hinawakan ng mga security guard ang braso ni Maya. Umagos ang luha ni Maya sa galit. Ngunit sa kabilang banda, nakahinga rin siya ng maluwag dahil hindi niya naibigay ang cellphone. Sandali po, kukunin ko po ang gamit ko. Nagmamadaling isinilid ni Maya ang kanyang mga gamit na nakakalat sa mesa sa kanyang bag. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinisilid ang coin purse ng lola niya. Habang hinihila ng mga security guard, lumabas si Maya sa opisina ng executive director at huminto bago pumunta sa lobby. Kailangan kong kunin ang mga cleaning tools na ginamit ko. May mga personal na gamit din ako doon. Nag-alinlangan ng sandali ang head ng security bago tumango. Bumalik si Maya sa pasilyo sa ilalim ng pagbabantay ng mga security guard. Nandoon pa rin ang cleaning cart na nakasandal sa dingding. Kinuha niya ang ilang rubber gloves at maliit na tuwalya na para bang kanya ang mga ito at sa huli, kinuha niya ang maduming mop na nasa pinakailalim ng cart. Kanya ko rin po ito. Galing po sa bahay namin, sinukbit ni Maya ang mabahong mop sa kanyang bag. Umismid ang mga security guard. Suriin din ba ito? Nang itinaas niya ang maduming mop, umurong ang mga security guard. Ang amoy ng mop na ginamit sa paglilinis ng banyo ay umabot sa kanilang ilong. Sapat na po, bilisan niyo na pong umalis. Mahigpit na niyakap ni Maya ang kanyang bag at lumabas ng gusali. Hinaplos ng malamig na hangin ang kanyang mukha. Ngunit ang kanyang puso ay nagliliyab. Yehey! Sa ngayon, nailigtas ko ang cellphone. Ngunit masyado pang maaga para maging panatag. Dahil si Executive Director Marco ay nakatitig sa pag-alis ni Maya mula sa bintana ng opisina. Hinding-hindi ko siya palalampasin. Muling kinuha ni Executive Director Marco ang telepono. Hanapin niyo ang lahat ng basurahan sa loob ng gusali, sa banyo, sa kisame, sa bawat sulok ng emergency exit. Hinahanap niyo po ba ang wallet niyo? Hindi. Ang cellphone. Ang sirang cellphone. Hanapin niyo yan. At pinindot ni Executive Director Marco
Ang intercom ng Secretary's Office, yung tagapaglinis na umalis kanina, yung si Maya Alcantara. Suriin mo ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Ang pamilya, address, lahat-lahat. Ngayon din, samantala, pagkatapos ng kanyang trabaho, nakauwi si Maya ng lampas alas 11 ng gabi. Ito ay sa unang palapag ng isang luma at sirang wooden apartment sa lugar ng Tondo. Tahimik niyang binuksan ang pintong bakal na nagbabalat na ang pintura at narinig niya ang tahimik na paghihilik ng lola niya mula sa maliit na silid sa likod. Dahan-dahang lumapit si Maya at ibinalik sa kumot ang kamay ng lola niya na nakalabas. "Lola, nandito na po ako." Umupo si Maya sa tabi ng maliit na hapagkainan at dahan-dahan niyang inilabas ang map mula sa kanyang bag. Nang dahan-dahan niyang tanggalin ang bawat balot, lumitaw ang cellphone na basag na parang sapot ng gagamba. "Dadalin ko kaya sa pulis?" "Hindi. Imposible. Hindi ko nga alam ang password. Baka ako pa ang akusahan na nagnakaw. Paano kung itapon ko na lang sa ilog Pasig? Kung gagawin ko iyon, matatapos na ang lahat." Ngunit sa sandaling iyon, pumasok sa kanyang isip ang imahe ni Don Lorenzo de la Cruz na nakita niya sa opisina ng presidente kaninang madaling araw. Ang malungkot na likod niya habang umidlip sa sofa dala ang tumpok ng mga dokumento, ang malamig na tsaa at ang tambak ng mga gamot. Ano kaya ang mangyayari sa presidente? Hindi ko naman pwedeng basta na lang panoorin ang executive director na sirain ang kumpanya. Pumasok si Maya sa loob ng silid. Tumayo siya sa harap ng lumang aparador na gawa sa kahoy sa tabi ng kama ng lola niya. Sa pinakalalim na drawer sa ibaba, may isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Ito ang kahon ng mga gamit ng kanyang lola nang ikasal ito. Muling binalot ni Maya ang cellphone ng isang malambot na panyo at tahimik na inilagay sa sulok ng kahon na gawa sa kahoy. At ibinalik niya ito sa pinakalalim ng aparador at isinara ang pinto. "Lola, huwag po kayong mag-alala. Ako na po ang bahala." Kinabukasan ng gabi, nagtatrabaho si Maya sa kusina suot ang apron ng kainan ni Manang Luz. Nawalan siya ng trabaho bilang tagapaglinis sa umaga, ngunit kailangan niyang ipagpatuloy ang kanyang part-time job sa kainan sa gabi. Dahil kailangan niyang kumita para sa kanilang pang-araw-araw na gastos, halos alas 7 sa talan ng gabi iyon. Kalan-kolon, sa tunog ng pagbukas ng sliding door, umangat ng mukha si Maya. "Welcome." Ang boses ni Maya, na nagsimula ng bumati, ay biglang huminto. Isang matandang Ginoo na nakasuot ng kupas na jacket at baseball cap ang nakasabit sa kanyang noo. Sa unang tingin, mukha lang siyang ordinaryong matandang lalaki, ngunit alam ni Maya ang kanyang lakad. Ang tuwid na tindig at ang galaw ng kanyang kamay habang nakahawak sa tungkod. Nang magtama ang tingin nila ni Presidente Lorenzo, inilagay niya ang kanyang hintuturo sa kanyang labi, isang senyales na maging tahimik. At tahimik siyang lumakad patungo sa isang mesa na hindi gaanong nakikita sa likuran ng kainan at umupo. Pinihit ni Maya ang kanyang nanginginig na damdamin habang papalapit sa mesa ni Lorenzo dala ang pitsel ng tubig at menu. "Welcome po. Ano po ang order nyo?" "Isang pinakamurang platters ng ihaw-ihaw po." Ang boses ni Lorenzo ay mababa at kalmado, parang isang customer na totoong kumakain ng ihaw-ihaw. Lumipas ang oras at pagdating ng alas 8 ng gabi, nagsimulang umuwi ang mga customer isa-isa. Nakaupo pa rin si Lorenzo sa likuran. Hindi pa niya nahawakan ang ihaw-ihaw. Tiniyak ni Maya ang paligid bago tahimik na umupo sa harap ni Lorenzo. "Presidente." Hinubad ni Lorenzo ang kanyang sombrero at inilagay sa kanyang kandungan. Nakikita ang kanyang puting buhok, ngunit kalmado ang kanyang ekspresyon. "Narinig kong pinutol ang kontrata mo. Patawarin mo ako. Kasalanan ko." "Hindi po. Masyado po akong nanghimasok." Hindi nagsalita si Lorenzo ng sandali at tinitigan si Maya. At seryoso siyang nagtanong, "May gusto akong itanong kaya ako pumunta rito. Ang sinabi mo sa akin sa event venue kahapon, totoo bang narinig mo kay Marco? Sigurado ka ba?" Mas binaba ni Maya ang kanyang boses. "Opo. Hindi sinasadya. Narinig ko po si Executive Director na tumatawag sa emergency exit. Sinabi po niya na gugulatin niya ang kumpanya at tatakas po siya sa ibang bansa." Bahagyang nanginginig ang panga ni Lorenzo. "May hawak din po ako na cellphone na itinapon ng Executive Director." "Ano?
Kinuha ko po sa basurahan. Si Executive Director mismo po ang sumira at nagtapon. Siguradong may mahalagang ebidensya po sa loob niyan. Saan na yun ngayon? Nakatago po ng ligtas sa bahay namin. Ngunit, lumiliit ang boses ni Maya. May password po kasi kaya hindi ko po makita ang laman. Hindi nagsalita si Lorenzo ng sandali. Ngunit inangat niya ang baso na nanginginig ang mga kamay at ininom ang tubig. At dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang kamay at dahan-dahang idinikit sa magaspang na kamay ni Maya. Ikaw ang nagligtas sa matandang ito at sa kumpanya. Hindi, ikaw ang nagligtas sa matandang ito. Ang cellphone na iyon ay hindi dapat makuha. Siguradong poprotektahan kita. Umagos ang luha ni Maya. Ito ay mula sa pakiramdam ng kaluwagan na sa wakas ay mayroong makapagbabahagi ng mabigat na pasanin na matagal na niyang pinapasan mag-isa. Bukas, gagawa ako ng paraan. Ang cellphone na iyon ay huwag mong ipapakita sa ibang tao. Opo, Presidente. Naiintindihan ko po. Nang lumabas si Lorenzo sa pinto ng kainan, nakahinga ng maluwag si Maya. Hindi na siya nag-iisa. Ang pagkakaroon ng isang mapagkakatiwalaang kaalyado ay nagpagaan ng kanyang puso. Kinabukasan ng 10:00 ng umaga, nakatitig si Marco sa labas ng bintana ng kanyang opisina. Hindi siya nakatulog ng maayos magdamag at madilim ang ilalim ng kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, may kumatok. Binuksan ng head ng security ang pinto at pumasok. Para po sa inyong report, Executive Director, mula kagabi hanggang kaninang umaga, sinuri na po namin ng detalyado ang buong gusali. Ngunit, hindi? Nahanap ba o hindi? Hindi po nahanap ang cellphone. Dong, inihagis ni Marco ang nameplate sa mesa. Ang nameplate na gawa sa metal ay tumama sa dingding at gumawa ng malakas na ingay. Kung gayon, iisa lang ang sagot. Kinuha ng babaeng iyon. Sa sandaling iyon, pumasok ang sekretarya dala ang isang folder. Executive Director, narito po ang lahat ng impormasyon na naimbestigahan tungkol kay Maya Alcantara. Kinuha ni Executive Director Marco ang sobre ng padalus-dalos at ikinalat ang mga dokumento sa loob. Maya Alcantara, 18 taong gulang. Namatay ang mga magulang sa isang aksidente noong siya ay nasa 2 taon ng high school, pinalaki ng lola at nakatatanggap ng social welfare. Ang lola ay may demensya at kasalukuyang tumatanggap ng pangangalaga. Nagningning ang mga mata ni Executive Director Marco at kinuha niya ang isang larawan na nasa pinakababa. Ito ay larawan ng kanyang lola na nakaupo sa wheelchair. Matanda na may demensya, siguradong wala siyang kakayahang magdesisyon. Nagpatuloy ang sekretarya na may takot. Ang lola po ang tanging kamag-anak ni Maya Alcantara. Tanging kamag-anak, siguradong mas mahalaga pa sa buhay niya. Muling kinuha ni Executive Director Marco ang larawan ng lola at tinitigan ito. Agad na maghanap ng isang matibay na institusyon ng pangangalaga para sa mga matatanda at mag-ayos ng isang ambulansya. Executive Director, iyan po ay, manahimik ka, gawin mo ang sinabi ko. Ayusin mo yan. Sa parehong oras, payapa ang umaga sa bahay ni Maya. Abala si Maya sa paghuhugas ng pinggan sa kusina at sa likod na silid, pinapanood ng lola niya ang morning drama sa TV. Naku, ang sama naman niya. Bakit niya ginagawa iyon? Lola, masarap po ba ang drama? Oo, masarap, pero ang sama talaga ng taong iyon. Gagawa po ako ng chawanmushi mamayang tanghali, yung malambot po na gusto nyo. Naku, ang ganda naman. Masarap po talaga ang lutong maya ko. Pagkatapos niya maghugas at maghanda ng tanghalian ng lola niya. Ring. Malakas na tumunog ang cellphone na nakalapag sa hapagkainan. Ipinakita sa screen ang unknown caller. Hello? Mula sa kabilang linya, isang malamig at tuyong boses ng lalaki ang narinig. Agad na nakilala ni Maya ang boses. Nahulog sa sahig ang goma sa kanyang kamay. Ako ito, Marco Reyes. Nanigas ang buong katawan ni Maya. Diretsahan na lang. Hawak mo ang cellphone ko, di ba? May 1 oras ka para dalhin yan sa lobby ng kumpanya. Ang cellphone na iyon, wala po akong alam. Wala po talaga ako. Mula sa kabilang linya, narinig ang isang mababang tawa. Isang tawa na nagpalamig sa kanyang likod. Mukhang hindi mo pa naiintindihan ang sitwasyon. Sige, bibigyan kita ng pahiwatig. May mga tao sa labas ng pintuan ng bahay mo ngayon. Tignan mo sa bintana. May mga lalaking malaki ang katawan.
Nagulantang si Maya at tumakbo sa bintana ng kusina. Sa likod ng may ulap na salamin, nakita niya ang isang itim na van na nakaparada. Sa tabi ng kotse, may dalawang lalaking malaki ang katawan. Namutla ang mukha ni Maya. Nakita mo na, di ba? Mga empleyado sila ng isang pribadong nursing home. May report na dumating na ang guardian ay walang kakayahan at pinababayaan ang matandang may demensya ng walang maayos na pangangalaga. Plano naming dalhin siya sa isang malayo at walang kagamitan na lugar. Kapag nakapasok na siya doon, hindi na siya makakalabas hanggang sa mamatay. Hindi na rin siya makakabisita. Wag po, pakiusap. Sumigaw si Maya na parang iyak. Wag po, wala po namang ginawang masama ang lola ko. Pakiusap po, wag niyo lang pong galawin ang lola ko. Kung gayon, dalhin mo agad ang cellphone. Ano ba ang laman ng cellphone na iyon? Kailangan bang umabot sa ganito? Isang katahimikan ang bumaba sa kabilang linya. Nakasiguro si Maya sa katahimikan na iyon. Tahimik kang dalhin. Kung malaman ng publiko ang laman niyan, hindi lang ang lola mo ang mawawala, ikaw mismo ay mawawala ng walang makakaalam. Huli na ito, pumili ka. Cellphone o lola mo? Pupunta po ako, sumigaw si Maya na umiiyak. Pupunta po ako ngayon, kaya pakiusap po. Pakiusap po, wag niyo lang po galawin ang lola ko. Alam mo na siguro kung ano ang mangyayari kung hindi ka dumating sa loob ng isang oras. Pinutol ang tawag. Nakahawak si Maya sa cellphone habang bumagsak sa sahig. Nawalan siya ng lakas sa kanyang katawan. Tumayo si Maya nang mabilis at tumakbo sa loob ng silid. Binuksan niya ang aparador na gawa sa kahoy at inilabas ang kahon na gawa sa kahoy. Labis ang panginginig ng kanyang mga kamay kaya 2 beses niyang nabitawan ng takip. Nang buksan niya ang kahon, nakita niya ang cellphone na nakabalot sa panyo. Lola, aalis po muna ako. Huwag na huwag po kayong magbubukas ng pinto. Kahit sino pa ang dumating, huwag po kayong magbubukas. Maya, saan ka pupunta? Natatakot ako. Narinig niya ang nag-aalalang boses ng lola niya, ngunit hindi makasagot si Maya. Lumabas siya ng pintuan nang hindi maayos na nakasuot ng sapatos at tumakbo ng walang direksyon sa makitid na eskinita. Sa sandaling iyon, mula sa kanto ng eskinita, lumabas ang isang itim na malaking sedan sa harapan ni Maya at mabilis na huminto. Nagulat si Maya at umurong. Akala niya ay mga tao ito na ipinadala ni Marco. Nanigas sa takot si Maya at itinago ang cellphone sa likuran niya. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng likurang upuan ng bang. Isang matandang ginoo na may tungkod ang mabilis na bumaba ng kotse. Si Presidente Don Lorenzo de la Cruz. Maya, nang marinig ni Maya ang boses ni Lorenzo, nawalan siya ng lakas sa kanyang mga paa. Bumagsak siya sa sahig at umiyak ng malakas. Presidente, paumanhin po, paumanhin po. Ano ang nangyari? Bakit ka umiiyak ng ganyan? Nagpadala po ng mga tao si Executive Director. Kung hindi ko po dadalhin agad ang cellphone, ikukulong daw po niya ang lola ko sa nursing home. Kailangan ko pong pumunta. Kung hindi po ako pupunta, ang lola ko po. Niyakap ni Lorenzo si Maya na nanginginig sa takot ng buong pagmamahal. Parang dahan-dahan niyang niyakap ang kanyang apo. Hindi ba sinabi kong poprotektahan kita? Huwag kang mag-alala. Ngunit may mga tao sa labas ng bahay. Ang mga nakapalibot sa bahay mo ay ang aking mga SP. Nagulat kita, di ba? Poprotektahan ko ng ligtas ang iyong lola. Agad ko siyang dadalhin sa VIP room ng aming ospital. Sa utos ni Lorenzo, pumasok ang mga SP sa bahay ni Maya. Sa malayo, nakita niya ang itim na van na inayos ni Executive Director Marco na nagmamadaling tumakas. Doon na, tuluyang napahagulgol si Maya. Salamat po. Maraming salamat po, Presidente. Itinayo ni Lorenzo si Maya na nakaupo sa sahig gamit ang kanyang sariling mga kamay. At habang pinagpag niya ang lupa sa damit nito, sinabi niya, "Paano ko hindi mauunawaan ang damdamin ng isang taong gustong protektahan ang kanyang pamilya? Hindi mo kasalanan. Buti na lang at dumating ako sa oras." Tinitigan ni Lorenzo ang cellphone sa kamay ni Maya at sinabi ng may boses, "Halika, ayusin natin ang maling ginawa. Marco Reyes, hinding-hindi ko siya palalampasin." Sa parehong oras, ang malaking conference room ng Maharlika Group ay puno ng 12 shareholders at executive. Nakatayo si Executive Director Marco sa entablado
at may hawak siyang puting panyo sa kanyang kamay, mga shareholders. Nanginginig ang boses ni Executive Director Marco. Parang totoong malungkot siya, umaarte lamang. Ang pagtayo ko po dito ngayon ay talagang nagdudulot ng kirot sa aking puso. Ngunit hindi po natin maaaring hindi isipin ang kapakanan ng kumpanya. Ang kondisyon po ng presidente ay seryoso na po. Nang magsenyas si Executive Director Marco, ipinakita ang isang video sa malaking screen. Ito ay isang medical certificate mula sa ospital. Malinaw na nabasa ang salitang diagnosis, dementia. Tulad ng nakikita ninyo, na-diagnose po ang presidente ng demensya. Kamakailan, nagkakaroon na po siya ng problema sa paggawa ng desisyon sa pamamahala at nagawa pa po niyang akusahan ng pagnanakaw ang isang empleyado at paalisin ito. Nagsimulang magbulungan ang mga shareholders. Sa susunod na screen, ipinakita ang video ni Lorenzo na paika-ika na umalis sa seremonya ng pagpirma kamakailan. Kinunan ito sa isang anggulo na talagang mukhang matutumba siya. Bagaman masakit isipin, nais ko pong magkaroon ng botohan tungkol sa pagpapalit ng presidente. Inabot ni Marco ang chairman's bell sa entablado. Sa wakas, tapos na. Akin na ang kumpanya. Eksakto sa sandaling iyon. Hintay, nagbukas ang pinto ng conference room ng bang. Naglakad si Presidente Don Lorenzo de la Cruz na may tungkod at may matatag na tindig. Sa likuran niya ay sumunod si Maya na nakasuot ng maayos na suit at may determinadong ekspresyon. Presidente, hindi po ba kayo nasa ospital? Sino ang babaeng iyan? Unti-unting namutla ang mukha ni Executive Director Marco. Nahulog sa sahig ang chairman's bell na hawak niya. Inihampas ni Lorenzo ang kanyang tungkod sa sahig habang naglalakad patungo sa entablado. Matino pa ang isip ko. Ang iyong kasakiman ang nababaliw, Marco. Security, ano ang ginagawa ninyo? Palayasin niyo agad ang taong iyan. Ang babaeng iyan ay isang tagapaglinis na pinutol ang kontrata. Ito ay illegal entry. 2 SP ang lumapit, ngunit inihampas ni Lorenzo ang kanyang tungkod. Sino ang mangangahas na galawin ng aking bisita? Ang babaeng ito ay isang mahalagang bisita ko. Huwag niyong hahawakan. Umakyat si Maya sa entablado at tumayo sa harap ng mikropono. Huminga siya ng malalim at sinabi ng malinaw na boses, "Magandang umaga. Ako po si Maya Alcantara, nagtatrabaho po ako bilang tagapaglinis sa gusaling ito." Tumahimik ang bulwagan. Pinaghihinalaan po ako ni Executive Director Marco na magnanakaw at pinutol po niya ang aking kontrata. Ngunit, huminto si Maya at direktang tiningnan si Executive Director Marco. May iba pa pong tunay na magnanakaw. Kinuha ni Maya ang sirang cellphone mula sa kanyang bag at itinaas ito. Ito po ang cellphone na sinira at itinapon ni Executive Director upang itago ang ebidensya. Sa loob po nito ay narito ang lahat ng ebidensya na pinaplano niyang ibenta ang kumpanya. Kinonekta ni Maya ang cellphone sa presentation cable. Sa malaking screen, malinaw na ipinakita ang input screen ng password. Sa ilalim nito ay ipinakita ang remaining attempts. 5. Ngumisi si Executive Director Marco. Ang ganda naman ng kwentong iyan. Mga shareholders, ang cellphone na iyan ay ang aking security phone para sa trabaho. Mayroon itong espesyal na setting. Kung mali ang password ng 5 beses, automatikong mabubura ang lahat ng data sa loob. Sige, subukan mo. Tumahimik ang bulwagan. Lumunok si Maya. 5 pagkakataon lang. Kung magkamali ako dito, tapos na ang lahat. Huminga ng malalim si Maya at inangat ang kanyang nanginginig na kamay. Ang petsa ng anibersaryo ng kumpanya na nakasulat ng malaki sa lobby ng kumpanya, Abril 1, maingat niyang inilagay ang mga numero. 0401, namula ang screen. Maling password. Remaining attempts. 4. Ngumisi si Executive Director Marco. Kita mo na, wala kang alam. Nawala ang isa mong pagkakataon. Sumuko ka na at bumaba ka na. Lalong nanginginig ang mga kamay ni Maya. Mula sa likod, dahan-dahang inilagay ni Lorenzo ang kanyang kamay sa balikat ni Maya. Ayos lang. Naniniwala ako sa iyo. Pumasok sa kanyang isip ang annual calendar na nakasabit sa dingding ng opisina. Setyembre 15, ang petsa na may nakasulat na kaarawan, 0915. Muling namula ang screen, maling password. Remaining attempts, 3. Umalis ka. Wala kang alam.
Isang tagapaglinis na walang natapos na high school. Security, palayasin niyo agad ang babaeng iyan. Muling lumapit ang dalawang SP, ngunit tumayo si Lorenzo sa harapan. May 3 pang natitira. Abangan ninyo hanggang sa huli. Pinikit ni Maya ang kanyang mga mata. Itinuon niya ang lahat ng kanyang pandama. Ano ang tunay na minahal ni Executive Director? Sa sandaling iyon, malinaw na lumitaw sa isip ni Maya ang isang eksena. Ang malamig na opisina ng Executive Director, ang malinis na mesa na walang kahit isang alikabok, ngunit doon ay mayroon lamang isang bagay na nagbigay ng init. Ang masayang ngiti sa larawan sa sulok ng mesa, at ang petsa sa kalendaryo sa dingding na may 12 pulang bilog. Marso 9, ang kaarawan ni Ayana. Dahan-dahang binuksan ni Maya ang kanyang mga mata. Ngayon, sigurado na siya. Hindi niya mahal ang kumpanya. Hindi rin niya mahal ang kanyang sarili. Ang tanging minahal mo ay ang iyong anak, Executive Director. Pindutin ni Maya ang mga numero ng puno ng kumpiyansa. 0309. Isang saglit na katahimikan ang bumaba. Password unlocked. Pilon. Sa isang malambing na tunog, bumukas ang home screen. Nagkagulo ang bulwagan. Namutla ang mukha ni Executive Director Marco. Hindi. Burahin mo. Burahin mo agad. Sinubukan ni Marco na tumalon sa entablado, ngunit mabilis siyang pinigilan ng mga SP. Nahanap ni Maya ang call recording app mula sa home screen at pinatugtog ang pinakabagong file mula sa speaker, umagos ang boses. Tungkol ito sa pagbebenta ng kumpanya. Kumpleto na ang lahat ng dokumento. Kailangan lang nating kunin ang pirma niya ngayon. Ano ang alam ng matandang ito? Magpapanggap lang siyang may demensya. Boses ito ni Executive Director Marco. Napakalinaw nitong narinig. Peke ang diagnosis ng demensya. Kung malaman iyan, tapos ka na. Kapag dumating na ang bayad sa pagbebenta, agad mong ipadala. Kapag nakuha ko na, agad akong lilipad sa ibang bansa. Sabay-sabay na tumayo ang mga shareholders. Ano ito? Pinaplano niyang ibenta ang kumpanya. Traidor. Bumagsak si Executive Director Marco sa sahig. Ang anak ko, ang kaarawan ng anak ko. Dahan-dahang lumapit si Lorenzo kay Executive Director Marco. Ikaw ang pamangkin ko. Ikaw ang pinagkatiwalaan kong kumpanya. Ngunit sa ganitong paraan mo ako pagtataksilan. Kinuha ni Lorenzo ang mikropono at kinausap ang mga shareholders. Mga shareholders, tulad ng nakita ninyo, matino pa ang aking isip. Ang diagnosis ng demensya ay peke. At ang lahat ng katotohanan ito ay isinapubliko ng matapang na kabataang ito, si Maya Alcantara, nagsimulang pumalakpak si Lorenzo. Sa huli, nagsimulang pumalakpak ang mga shareholders isa-isa, umalingaw-ngaw ang palakpakan sa buong conference room. Umagos ang luha ni Maya. Ito ang sandali kung saan ang isang tagapaglinis na hindi pinansin ng sinuman ay naging bayani ng kumpanya. Sa sandaling iyon, si Executive Director Marco, na hinihila palabas ng SP na nakahawak sa kanyang magkabilang braso, ay sumigaw kay Maya. Ikaw na isang hamak na. Ang lahat ng ito ay para sa anak ko. Gusto ko lang siyang mapasaya. Ano ang masama doon? Hindi umiwas ng tingin si Maya at direktang tiningnan si Executive Director Marco at sinabi niya ng kalmado ngunit matatag na boses. Executive Director, Ayana, ayaw niya po sigurong matuto gamit ang ninakaw na pera ng kanyang ama. Ang gusto po siguro ni Ayana ay isang matapat na ama. Kahit mahirap, isang ama na may dignidad sa buhay. Huminto si Maya. Iyon po ba ang huling birthday gift na ibibigay ninyo kay Ayana? Ang pasanin ng pagiging anak ng isang kriminal. Sa mga salitang iyon, hindi na makasagot si Marco. Dahan-dahang bumaba ang kanyang ulo, nahulog ang kanyang mga balikat. Ito ang larawan ng isang kaawa-awang ama na binulag ng kasakiman at nag-iwan ng hindi mabuburang sugat sa kanyang anak. Hinila ng mga SP si Marco palabas ng conference room. Isang desperadong sigaw ang umalingaw-ngaw sa pasilyo at sa huli ay nawala. Tumayo si Lorenzo sa harap ng mikropono at nagsalita ng nanginginig na boses. Mga shareholders at mga empleyado, ngayon, sa lugar na ito, muntik nang malagay sa malaking krisis ang kumpanya dahil sa aking kakulangan sa paghusga. Ako po ay walang kakayahang makakita ng tao. Taos puso po akong humihingi ng tawad. Malalim na yumukod si Lorenzo.
at dahan-dahan niyang inangat ang kanyang mukha at dahan-dahang niyakap ang balikat ni Maya at inakay siya pasulong. Ang kabataang ito ay masigasig na nagtatrabaho kahit sa madaling araw kung kailan walang nakakakita. Patuloy niyang pinoprotektahan ang kanyang mga magulang kahit sa lugar na walang nakakakita at isinapubliko niya ang katotohanan nang hindi iniisip ang kanyang sariling kapahamakan. Kahit nawalan siya ng trabaho at tinawag na magnanakaw. Itinaas ni Lorenzo ang kanyang boses. Sa panahong umiiwas ang lahat ng tingin, ang kabataang ito na naglakas loob na sabihin ang katotohanan mula sa pinakamababang posisyon ay muli po nating bigyan ng malaking palakpakan. Tumayo ang lahat at pumalakpak. Lumapit ang mga executive at yumukod. Maraming salamat po talaga. Isang matapang na aksyon. Naguguluhan si Maya at hindi alam ang gagawin. Paulit-ulit siyang yumukod. Hindi po. Wala po akong ginawa, ngunit hindi tumigil ang palakpakan. Umagos muli ang luha ni Maya. Sa pagkakataong ito, mga luha ng kagalakan. Pagkatapos ng lahat ng gulo, inakay ni Lorenzo si Maya sa waiting area ng opisina ng presidente. Sa sandaling umupo siya sa sofa, naputol ang tensiyon at nanginginig ang buong katawan niya. Nag-alok si Lorenzo ng umuusok na kalamansi tea. Uminom ka, tulad ng paggawa mo ng tsaa. Para sa akin kaninang madaling araw, ako naman ngayon ang gagawa ng tsaa para sa iyo. Niyakap ni Maya ang tasa gamit ang dalawang kamay. Ang init ay dahan-dahang dumaloy mula sa kanyang palad. Umupo si Lorenzo sa tabi ni Maya at sinabi, "Salamat, Maya. Dahil sa iyo, ako, ang kumpanya, at maging ang aking mga magulang ay naprotektahan. Ako din po, Presidente," sinabi ni Maya na umiiyak. Dahil po mayroon akong presidente na tulad ninyo, hindi na po malamig ang mundo. Mahigpit na hinawakan ni Lorenzo ang kamay ni Maya. Hindi man tayo magkadugo, ngunit sa puso, tunay tayong pamilya. Mula sa labas ng bintana, bumuhos ang mainit na sikat ng araw. Nagbigay ito ng liwanag sa loob ng opisina ng presidente. Ang koneksyon ng dalawa, na nagsimula sa malamig na opisina ng presidente alas 5 ng umaga, ay ngayoy namumukadkad bilang mainit na ugnayan ng pamilya. Isang taon na ang lumipas. Isang maaraw na umaga sa Tagsibol, alas 8 sagnato ng umaga. Ang umiikot na pintuan ng lobby ng punong opisina ng Maharlika Group ay umikot habang tinatanggap ang isang batang babae, si Maya Alcantara. Malaki ang pinagbago niya sa loob ng isang taon. Sa halip na kupas na uniforme ng tagapaglinis, nakasuot siya ng maayos na beige suit at higit sa lahat, malaki ang pinagbago ng kanyang ekspresyon. Sa halip na pagod na mukha, puno siya ng kumpiyansa at masayang ngiti. Nakasabit sa kanyang leeg ang isang employee ID. Ito ay isang asul na employee ID na nagpapakita na siya ay isang regular na empleyado sa General Affairs Department ng Maharlika Group. Miss Alcantara, magandang umaga po. Magandang umaga po. Pagkatapos ng insidente ni Executive Director Marco, lubos na sinuportahan ni Lorenzo si Maya. Pinayagan niyang magamot ang kanyang lola sa VIP room ng Maharlika Medical Center. Sinuportahan niya si Maya sa pagkuha ng ALS exam at pagkatapos niyang pumasa, itinulak niya itong mag-aral ng social work sa Knight College. Kahit abala ang kanyang pang-araw-araw na buhay, nagtatrabaho bilang regular na empleyado sa General Affairs Department ng Maharlika Group sa umaga at nag-aaral sa kolehiyo sa gabi. Masaya si Maya. Sa mesa ni Maya, may isang larawan na nakalapag. Ito ay larawan ng kanyang lola na nakangiti sa isang malinis na ospital. Ang lola niya, nahirap sa demensya, 1 taon na ang nakakaraan, ay malaki ang pinagbago dahil sa espesyal na paggamot. Naging kaibigan niya ang ibang matatanda sa parehong ward at masaya silang nagsasama-sama araw-araw. Alas 8:05 ng umaga, bumaba si Maya sa lobby ng unang palapag at naghihintay ng elevator sa sandaling iyon. Aray, biglang may narinig na malakas na boses. Isang babaeng nasa edad na nagtutulak ng cleaning cart ang natapon ng balde ng tubig. Kumalat ang natapong tubig sa sahig na gawa sa marmol. Naku, ang laking problema. Ilang empleyadong nakasuot ng suit na papunta sa trabaho ay nagbubulungan habang iniiwasan ang baha. Walang sinumang tumulong. Nakaupo ang cleaning lady sa sahig at sinusubukang punasan ang tubig gamit ang kanyang kamay. Nang makita ni Maya ang eksenang iyon,
Naalaala niya ang kanyang sarili 1 taon na ang nakakaraan. Noong panahong siya ay isang tagapaglinis na hindi pinapansin ng sinuman. Hindi nag-aalinlangan si Maya at tumakbo palapit. Ayos lang po ba kayo? Tutulungan ko po kayo. Naku, Ineng, madudumihan ang damit mo. Ayos lang po. Ngunit kinuha na ni Maya ang mop mula sa cleaning cart. Sa sanay na galaw, agad niyang pinunasan ang tubig sa sahig. Naku, Ineng, ang galing mo. Ngumiti si Maya at sumagot. Ako din po. Naglinis ng sahig dito 1 taon na ang nakakaraan. Ito po ang aking espesyalidad. Naku, salamat talaga Ineng. Maraming salamat. Mahigpit na hinawakan ng cleaning lady ang kamay ni Maya at nagpasalamat. May bahagyang luha sa kanyang mga mata. Dati po, marami din po ang tumulong sa akin. Tulungan po tayo. Nagpakita si Maya ng maliwanag ng ngiti at nagpatuloy sa elevator. May 1 taong nakamasid sa kanyang pag-alis mula sa malayo. Si Lorenzo na nagbabantay kay Maya mula sa sulok ng lobby. Tama nga ang aking paghusga. Sa oras ng tanghalian, pinatawag si Maya ni Lorenzo sa opisina ng presidente. Nang buksan niya ang pinto ng opisina ng presidente at pumasok, nakita niya ang mga bagay na nakalapag sa mesa. 2 convenience store pandesal na nakabalot sa aluminum foil at 2 cup noodles. Binili ko ito sa convenience store malapit sa kainan na pinagtatrabahuhan mo dati. Sa tabi ng kainan ni Manang Luz. Ewan ko ba, parang mas masarap ang pandesal na binibili doon kaysa sa buffet sa hotel. Napuno ang puso ni Maya at nawalan siya ng boses. 1 taon na ang nakakaraan. Ang kainan na pinagpapawisan niya sa pag-iihaw ng ihaw-ihaw, ang kainan na pinuntahan ni Lorenzo na nakadisguise. Halika, bilisan nating kumain. Bago pa lumamig, umupo silang magkaharap at kinain ang pandesal. Ang pandesal at cup noodles na kinakain sa marangyang opisina ng presidente ay kakaibang mas masarap kaysa sa anumang pagkain sa mundo. Pagkatapos kumain ng sandali, inilapag ni Lorenzo ang kanyang chopsticks. Maya, lumambot ang boses ni Lorenzo. Salamat sa pagiging nasa tabi ko. Umangat ng mukha si Maya at tiningnan si Lorenzo. Punong-puno ng luha ang mga mata ni Lorenzo. Kung may apo lang akong babae, sigurado akong ikaw ang tulad niya. Umagos ang luha ni Maya. Ako din po, Presidente. Para po kayong tunay kong lolo. Mahigpit na hinawakan ni Lorenzo ang kamay ni Maya. Hindi man tayo magkadugo, ngunit sa puso, tunay tayong pamilya. Mula sa labas ng bintana, bumuhos ang mainit na sikat ng araw sa tagsibol. Nagbigay ito ng liwanag sa loob ng opisina ng presidente. Ang dalawa na nagtatawanan sa liwanag na iyon, isang matanda na lampas sa saanta at isang 90 na taong gulang na kabataan, hindi man sila magkadugo, ngunit sa pagpapagaling ng bawat isa, naging tunay silang pamilya. Ang koneksyon na nagsimula sa malamig na opisina ng presidente 10:00 ng madaling araw ay ngayon namumukadkad bilang mainit na ugnayan ng pamilya. Paano po ang kwento natin ngayon? 5:00 ng madaling araw, sa lugar na walang nakakakita, pinulot at itinakip ni Maya ang tagapaglinis, ang kumot na nahulog at nag-iwan ng mainit na salabat sa halip na malamig na tsaa. Ang maliit na pagmamalasakit na iyon ang nagligtas sa isang kumpanya na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso at nagpabago sa buong buhay ng 2 tao. Madalas nating nakakalimutan, di ba? Na ang pagbabago ng araw ng isang tao ay hindi kailangan ng malaking bagay, kundi isang maliit na pagmamalasakit lamang. Walang espesyal na kapangyarihan si Maya. Nagtakip lang siya ng kumot sa taong mukhang nilalamig at nag-alok lang siya ng 1 tasa ng mainit na tsaa sa taong mukhang nahihirapan. Ngunit ang kanyang puso ay nagtunaw ng malamig na puso ng iba at sa huli ay binago ang lahat. Ngayon, baka mayroong tahimik na nahihirapan sa tabi mo. Isang salita lamang ng mainit na salita, kaunting pagmamalasakit, ay maaaring maging buong mundo para sa taong iyon. Kung may nakarinig po hanggang sa dulo, lubos po naming ikagagalak kung pipindutin niyo ang subscribe at like button at mag-iwan ng kahit isang salita lamang ng naantig sa comment section. Maraming salamat po.